Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap mula sa channel ni PH TV. US Navy nag-deploy ng karagdagang barko sa South China Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang video ni PH TV. Alright. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to click subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan. No? At wag na natin patagalin, umpisa na natin. Alamin natin mga kababayan kung bakit nga ba nag-deploy ang US Navy ng karagdagang barko sa South China Sea. At siguradong iiyak po ang China dito mga kababayan kung ito man ay legit na nangyari dyan mga kababayan. No? Iyak ang China dyan. Alamin natin yan at pag-uusapan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin. Alamin natin ang balita mula sa channel ni PH TV. Iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang administrasyon ni US President Joe Biden na huwag nitong tulungan at ipagtanggol ang Pilipinas kapag nagkagulo sa South China Sea. Pinayuhan ni Senior Colonel Tan Kefei ang gobyerno ng Estados Unidos tungkol sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas at sinabi na sasayangin lang ng Washington ang military resource nito kung tutulungan ng bansa ang Armed Forces of the Philippines. Grabe yung mindsetting ng China. No? Parang sinasabi nila mga kababayan no, na walang kwentang tulungan ng Pilipinas dahil walang magagawa ang Amerika. Parang ganun yung sinasabi ng China. So another propaganda na naman po ito ng China mga kababayan. Yan yung mga ginagawa nilang pang-brainwash. No? Hindi nila kinaya yung Pilipinas sa brainwashing nila. Yung Amerika naman ang i-brainwash nila mga kababayan. Grabe, no? Para lang mapagtakpan yung kanilang kahinaan, mga kababayan, no, tila nagbababala at inuutusan pa nila yung Amerika. At sinasabing wala kayong mapapala pag tinulungan ninyo yung Pilipinas. No? Walang silbi yung pagtulong ninyo sa Pilipinas. Walang silbi yung MDT na yan. No? Kung sakaling gagamitin ninyo yan sa pagdepensa o pagtulong, pagsuporta sa Pilipinas. Parang ganon, mga kababayan. Yan po mga kababayan ay isang tanda ng takot ng China no, sa Amerika. Diba? Yung mga ganyang diskarte, yung mga ganyang strategy ng China, pinagtatakpan po nila yung kahinaan nila at yung takot nila no, sa kayang gawin ng Amerika sa kanila mga kababayan. Lalo na yung mga kaalyadong bansa, hindi naman nila talaga kakayanin eh. Diba? Pag nagsama-sama yung mga bansa na yan, kahit pa sabihin yung maraming barko ang China, no, marami silang sundalo, mga kababayan. Pag nagsama-sama mga yung allied forces, hindi kakayanin ng China yan. Hindi kakayanin ng China. Diba? Binanggit na nasabing Chinese official ang pag-abandona ng Pilipinas sa commitment nito na tulungan ang Amerika sa giyera laban sa terorismo sa Iraq noong 2004 at para sa kanila, hindi umano ito katanggap-tanggap bilang isang kaalyado. Itinagdag ni Tan Kefei na hindi umano nararapat na ibuwis ng Washington ang buhay ng kanilang mga sundalo para lamang sa Pilipinas dahil ang bansa ay hindi umano maaasahan at marami din umano mga Pilipino ang ayaw sa mga Amerikano. Yan yung mga brainwashing nila, no? Yung sinasabi nila na maraming ayaw sa Amerika. No, yun yung kanilang sinasamantala, mga kababayan, no? Well, sa tingin ko, no, tapos na yung panahon na yon na kung saan may mga kumukundi na sa Amerika. Hanggang ngayon meron pero hindi na po ganun karami. Dahil nakikita natin, mga kababayan, kung ano yung kahalagahan ng MDT. Marami sa ating mga kababayan ang hindi talaga lubos alam
no, yung nilalaman po ng Mutual Defense Treaty na yan, hanggang ngayon nga lamang po na nangyayari itong problema sa West Philippine Sea. No? Lumalabas yung usapin na i-explain ano nga ba yung nilalaman ng MDT. Ngayon, aware na yung marami sa ating mga kababayan. No, kung ano yun nilalaman ng MDT na yun. Kaya marami sa mga kababayan natin na siguro dati galit sa Amerika, ngayon, no, willing na sila, no, na dito na, magtayo kayo ng mga airbase dito. No, tulungan nyo yung Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Yan yung nakikita ko sa mga comment section. No, sa mga comment ninyo, binabasa ko yan nakikita ko yan mga kababayan. No, kung ano yung mga sinasabi ninyo dyan, na marami sa mga kababayan natin ang sumusuporta sa Amerika. No, yung iba nagre-request na sumama na kayo sa mga patrol, no, diyan sa West Philippine Sea, sa pagbabantay sa West Philippine Sea. No, yun yung iniiwasan ng China, di ba? Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na sa gitna ng banta ng pagharang ng mga Chinese vessel, ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi pababayaan o tatalikuran ang mga Pilipinong nasa Ayungin Shoal. Nagbigay ng pahayag ang National Security Council Assistant Director General na si Jonathan Malaya matapos ang ginawang pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Malaya sa isang press briefing na National Task Force for the West Philippine Sea sa Department of Foreign Affairs na hindi pababayaan ng gobyerno ang Ayungin Shoal at nangako sila na poprotektahan nila ang nasabing lugar. Nagpatawag naman si Pangulong Marcos ng isang military command conference upang magkaroon ng isang komprehensibong aksyon laban sa patuloy na pananalakay ng China. Naglabas din ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Año at sinabi na tinututulan niya ang panibagong agresyon ng China. Sinabi ni Malaya ang insidente ay tila pagtatangka ng China na subukan ang magiging tugon ng Pilipinas tungkol sa pagprotekta sa territorial integrity nito at anya maaaring naghahanap lang ang Beijing ng kahinaan sa posisyon ng bansa o sinusubukang sukatin ang ating commitment sa mga Philippine troops na nasa Ayungin. Sinabi rin niya na nandito ang gobyerno para tiyakin ang sambayanang Pilipino na batay sa utos ni Pangulong Marcos ng ating tugon ay dapat na consistent na hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng People's Liberation Army na handang tumiwalag ang libo-libo mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party kung magdedeklara ng giyera si President Xi Jinping sa East o South China Sea. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng giyera sa mga kalaban nito dahil sasayangin lang umano ng Chinese President ang mga nakamit na tagumpay ng kanilang bansa, lalong-lalo na sa kanilang ekonomiya. Idinagdag ng Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipaggera ang People's Liberation Army sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa Estados Unidos, at magre-resulta lang ito sa pagkamatay ng libo-libo mga Chinese. Tumangging pangalanan ang nasabing Chinese official upang maproteksyonan ang kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi na handang mag-aklas ang Chinese military upang pwersahang alisin si Xi Jinping sa kanyang pwesto. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Chief Gilberto Chodoro na mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang Taiwan sa gitna ng isang posibilidad na pagsalakay ng China sa nasabing isla. Sinabi niya na ito ay isang bagay na patuloy nilang minomonitor araw-araw at umaasa siya na bababa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Malabo na yun. Nagbigay ng pahayag si Teodoro sa mga reporters matapos siyang tanungin kung naghahanda ba ang Department of National Defense sa isang posibleng pagsalakay ng komunistang bansa sa isla ng Taiwan. Sinabi niya na unang-una sa lahat, kailangan nilang magsagawa ng assessment kung ito ay mangyayari man o hindi. Gayunpaman, patuloy silang nagpaplano sa lahat ng mga contingencies, hindi lamang sa isang flashpoint sa pagitan ng China at Taiwan, kundi sa anumang eventualities na makakaapekto sa ating bansa. Noong nakarang buwan, iniulat ng Reuters na sinabi umano ng Defense Ministry ng Taiwan na 8 Chinese aircraft ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at ito ay sa gitna ng mga ginagawang panggigipit ngayon ng China sa demokratikong isla. Ang China na hindi kailanman tinalikuran ang paggamit ng puwersa upang maibalik ang Taiwan sa pagkokontrol nito ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa paligid na nasabing isla na kung saan ito ay agad na ikinagalit. Taiwanese President inaangkin ng China ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng matinding pagtutol na nasabing isla at sinabi ng Taiwanese government na handa nilang protektahan at depensahan ang kanilang soberanya laban sa komunistang bansa. Alright, so yung mga babayan, no? Kaya anong masasabi ninyo, no? Dito sa mga ginagawa na to ng China dyan sa West Philippine Sea at mga tila pang-brainwash ng China, no? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.